Pagsasama ng takot at pag-ibig, ang kwento ni Ella at Marco. Ang pagkakataon sa baryo. Sa isang maliit na baryo sa bayan ng San Mateo, may isang lumang bahay na kilala sa tawag na, Bahay ni Aling Nena. Sa kabila ng mga kwento ng mga multo at kakaibang pangyayari, ang bahay ay naging paborito ng mga kabataan, lalo na kina Ella at Marco. Sina Ella, isang matalinong dalaga na puno ng pangarap, at si Marco, isang masayahin at mabait na kabataan na nahuhumaling sa kanyang kaibigan. Sa mga maaraw na hapon, madalas silang nag-uusap sa ilalim ng puno ng mangga sa harap ng bahay. Alam mo, Marco, sabi ng mga matatanda, may naninirahan na multo dito sa bahay na ito, sabi ni Ella nang may ngisi. Tama lang na may multo para may kasama tayong masaya sa gabi. Ngunit sa kanyang isipan, may takot siyang hindi mailabas. Sinasamahan siya ng isang damdamin na tila nag-uugnay sa kanya kay Marco, at sa mga gabing madilim, ang kanilang mga kwento ay nasa hangin. Ang hamon ng mga kaibigan. Isang gabi, nang nangyari ang isang pagdiriwang sa baryo, nagpasya ang mga kaibigan ni Ella at Marco na subukan ang kanilang lakas ng loob. Bakit hindi natin suriin ang loob ng bahay ni Aling Nena? Tanong ni James, isang kaibigan na mahilig sa kalokohan. Siguradong magiging masaya ang gabi natin. Ang iba ay sinang-ayunan, ngunit si Ella ay nag-aalangan. Baka delikado iyon. Sabi ng lola ko, maraming kwento na hindi dapat pinapabayaan. Pero sa pananaw ni Marco, tila may kuryosidad sa mga mata. Tara, Ella. Sabay tayong pumasok. Walang masama kung makita natin ang loob. At doon nagsimula ang kanilang paglalakbay. Sa kanilang pagpasok sa bahay, tinanglawan nila ang madilim na daan gamit ang mga flashlight. Ang mga kwartong puno ng alikabok at mga sirang muebles ay tila nagkwento ng mga nakaraan. Bahala na, sabi ni Marco, na nagbigay lakas ng loob kay Ella. Ang unang nakakatakot na karanasan. Habang nag-iikot sila, biglang narinig nila ang isang malalaking kalusko sa likod ng bahay, na nagdulot ng takot sa kanilang lahat. Umabot ang maningning na ilaw sa isang lumang salamin at doon, nakita nila ang isang refleksyon ng isang hindi nakikitang anino. Ano yun? Sigaw ni Ella, ang kanyang puso ay tumitibok sa takot. Ngunit nakita nila na si James pala ang may kagagawan. Nagpapakol effect lang. Ang saya. Ang kanyang mga kaibigan ay naiwan sa gitna ng takot at tawanan. Ngunit sa gitnang tawanan, napansin ni Marco na ang kamay ni Ella ay nanginginig. Huwag kang matakot, nandito ako, aniya habang hawak-hawak niya ang kamay nito. Nang biglang tumahimik ang paligid, bago sila nakapagsalita, isang malamig na hangin ang pumasok mula sa bintana. Sa mga sulok, mga boses ng mga tao ang naririnig ng grupo, tila nag-uusap sa paligid. Ito na ang panahon, makinig tayo. Bulong ni Ella, ngunit sa kanyang isip, nakaramdam siya ng labis na takot. Ang sekreto ng bahay. Dahil sa mga hindi mapaliwanag na mga tunog, nagpasya silang pumasok sa isa sa mga kwarto. Doon, natagpuan nila ang isang lumang diary na mukhang matagal nang naiwang nakasulat. Nasa pabilog na moonlight ay may mga lihim na nakasalalay, nakasulat dito, na tila kailangan nilang hanapin ang ganitong anyo. Siguro ang mga lihim na ito ay may kinalaman sa mga multo rito. Sabi ni James, ngunit nag-aalangan pa rin si Ella. Nagdesisyon silang bumalik sa kwarto kung saan nauna silang napakita ng anino, subalit hindi sila nakaramdam ng takot kundi ng kakaibang koneksyon dahil sa mga tulisan ni Marco. Habang pabalik, biglang bumangon ang isang pusa mula sa dilim, at naseprese silang makita ang isang dalaga sa tabi ng bintana. Tulungan niyo ako. Bulong ng dalaga. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangungulila, at ang kanyang anyo ay isang kahawig ng alindog. Ang pagsasama ng takot at pag-ibig. Anong nangyari sa iyo? Tanong ni Marco habang natatakot ngunit puno ng talino. Ang dalaga ay umiyak. Si Aling Nena ay kailangan ng tulong, at ako ay nakulong dito mula pa noong nakaraang dekada. Sa mga pag-uusap,
Napansin nilang ang dalaga ay naging inspirasyon ni Marco upang ipaglaban ang kanilang nangyari. Putulin natin ang sumpa. Baka ituwid ang daan para sa kanya at sa atin, ideya ni Ella. Pinalakpakan naman ng lahat ang kanilang pagpapatuloy. Nagtulong-tulong silang lumabas sa mga nakatayo sa silid at nakipagsapalaran sa bahay, sinubukan nilang iligtas ang kaluluwa ng dalaga na nagbigay inspirasyon kay Ella. Habang patuloy ang kanilang paglalakbay, ang bawat hakbang ay puno ng minggalan ng takot at pag-asa. Kabanata 6, ang labanan ng takot. Sa kanilang pagbabalik sa sala, biglang bumukas ang mga bintana, at ang malamig na hangin ay bumuhos sa kanilang paligid. Ang kanilang mga flashlight ay nag-flashlight sa madidilim na sulok, at narinig nilang bumaba ang tinig ni Aling Nena. Nandito ako, aniya. Naramdaman ng bawat isa ang pag-aalab ng kanilang puso, at sa harap ng kanilang mga mata, lumitaw ang isang masamang anino mula sa dilim. Bakit kayo na nandito? Anito na puno ng galit. Wala kayong karapatan na pumasok sa aking bahay. Binuhusan sila ng takot, ngunit sa kabila nito, nandoon pa rin si Marco sa piling ni Ella, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Sa ngalan ng pag-ibig, kami ay hindi susuko. Sigaw niya, na nangangako na ibubuhos ang kanilang mga lakas. Sa isang malamig na silahis, nagkaroon ng mga tunog sa paligid. Tama, ikaw ay isang tiwaling kaluluwa. Sigaw ni Ella. Ang mga espiritu ng bahay na dati ay nagbigay ng takot ay ngayon kasama nila. Ang pag-asa. Dahil sa kanilang tapang at pagmamahalan, nagtagumpay silang talunin ang masamang anino. Lumabas ang liwanag mula sa kwarto, at ang dalaga ay unti-unting humihiwalay sa kawalang buhay. Salamat, bulong ng dalaga, naging liwanag kayo sa akin at ngayon nakaligtas na ako. Habang ang bahay ay nagbangon mula sa mga alaala ng takot, ang bagong simula ay dumating para kay Ella at Marco. Ang kanilang pagkakaibigan ay naging mas malalim, at ang mga takot ay natutunan nila na hindi sila nag-iisa. Ang bagong simula, ang bahaing ito ay nagbuka ng kaluluwa at emosyon na pinagsama ng takot, ngiti, at lihim. Si Ella at Marco ay nagpatuloy sa kanilang pag-aaral at hindi nila nalilimutan ang mga alalahanin at alaala ng bahay ni Aling Nena. Pagdating ng gabi, nag-uusap sila sa ilalim ng puno ng mangga. Huwag mo nang kalimutan ang aking tawag, sabi ni Marco, na pilit ang sinisiguro ang kanilang tagumpay. Ibigay natin ang saya sa bawat takot na ating natagpuan. Ngayon, ang bahay ni Aling Nena ay isang simbolo ng pag-ibig at pagsasama, at sa tuwing dumaan ang mga tao, nagsisilbing pahimakas na ang bawat takot ay may dalang kasaysayan at pagmamahal na nagbubuklod sa atin sa isang mas maganda ng simula.